Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako lang po yung kapamilya, Avelyn Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa Global sa TFC, the Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay Mas masaya. at mas makabuluhan. Kapamilya, may kilala ka bang taong hindi marunong humingi ng tawad o mag-sorry? Yung bang nagkamali na pero patay mali siya at parang walang nangyari. Malamang may kilala kayong ganyan at malamang iba tinitingnan nyo na ngayon. Wag ganun. Okay, good news mamaya pag-uusapan natin kung ano-ano ang dahilan bakit may mga taong hindi humingi ng tawad o hindi nagsosorry. Sa ating episode na Patawarin Mo Ako. Pag-uusapan din natin ang Healthy Home, Healthy Life Tips mula kay Chris Alizaga. At para sa usapang Real with Luchi, tunghayan natin when Dulcie breaks her silence from abuse to healing. Pero bago ang lahat ng yan, muli po, patuloy kami nagpapasalamat sa inyo sa patuloy niyong pagsubaybay ng programang Tulong Ko Pa Sa Global. Okay, pero simulan natin ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil ang paniniwala po namin ay one idea or in this case, one quote can change your life. Correct. At ang ating Tulong Pampagana quote ngayon ay I can is 100 times more important than IQ. Sa Tagalog, ito, para mas maunawaan nyo, ang katagang kaya ko ay mas importante daw po ng higit sa 100% sa galing o katalinuhan. Oo nga, Oo, maraming buhay ang nasisira at maraming pangarap ang hindi naaabot dahil sa palagay nila, hindi sila matalino o mababa ang kanilang IQ. Kasi for so many years po, para mine-measure po ng mga tao nakapaligid sa atin, o maski tayo, ang success through IQ. Naalala niyo po nung bata-bata pa, mga panahon natin, may NCEE. Naalala niyo po yon, National College Entrance Examination. Pag hindi ka pumaso doon, hindi ka pwede mag-college. Yun po ang ating batayan. Pero mapansin niyo po, napakaraming tao nung elementary high school tayo, honor student, valedictorian, pero pag nakita mo ngayon, hindi maganda buhay. Oo. At marami kayong kilalang, parang walang kinabukasan nung nag-aaral pa kayo. Pero ngayon, ang ganda-ganda ng buhay. Katunayan po, na hindi po lang IQ ang basihan sa pagiging matagumpay sa buhay. Kaya dapat mula sa araw to, maniwala ka na yung I can is 100 times more important than IQ. Yeah, kaya ang basihan, I can IQ. So, ibig sabihin po, base sa pag-aaral, it's yung paniniwala ng taong I can ang nagiging dahilan ba sila matagumpay. Hindi po yung kanilang IQ. Alam nyo bang maraming tao na matalino ang hindi maganda ang buhay? Pero marami namang taong medyo bonak ang maganda ang buhay. Siguro tanong niyo ano yung bonak? Nung bata-bata po kami, tawag namin sa bonak, bobong anak. Yung alam mo yung anak mo, na alam mo, magulang ka mismo ang tingin mo sa anak mo bonak, walang kinabukasan. Pero mapapansin po nyo, may mga bonak nung araw, pero ganda ng buhay ngayon. Correct. Ang ibig sabihin lang mo, paulit-ulit sinasabi namin, hindi po yung IQ ang mas importante. Ang pinaka-importante daw yung I can. Pag yung tao, mayroon pong paniniwalang, kaya ko yan. Yes. Yan po yung mga tao nagtatagumpay. At malamang, ang tanong ninyo, ano ang, yung nga sinabi mo, yung bonak, di ba? Yung parang medyo kulang. Pero alam nyo, para patunayan namin sa inyo, alalahanin nyo po, marami po sa ating mga kaklase dati, ang mga valedictorian, salutatorian, no, elementary and high school, hindi naman lahat maganda ang buhay nila, di ba? Yung iba nga, no, college, summa cum laude, magna cum laude, ano po mga laude? Honorable mention. Ayan. Diba? Hey, pero hindi naman po gumanda ang buhay. Kasi nga po, ang katunayan nitong quotation nito, I can is more important than IQ. Mataas nga yung IQ mo, pero hindi mo naman ina-apply, baliwala. Di ba kapag may high school reunion, nagugulat na lang tayo dahil yung mga tipong feeling mo na bonak or walang masyadong alam noon, maganda pa yung buhay kaysa dun sa mga honor student. Diba? Kung may sampa yung honor student, yun ang empleyado ng bonak. May nangyayari po yan kasi nga po, I can is more important than IQ. Kaya mula po sa araw na to, wag mong isipin na kung mababa ang IQ mo o hindi ka gaanong katalinuhan o hindi ka nakatapos sa pag-aaral, wala ka na. Ang importante, sabihin mo sa sarili mo, I can. Whatever you have,
put it into practice. Yeah, totoo po. Kung kayo po itong taong pinag-uusapan natin na tingin mo hindi ka nakapag-aral mabuti o nag-aral ka pero hindi mataas ang grades mo o wala kang master's degree, doctorate degree, hindi po katapusan ng buhay. Yes. Hindi po dahil wala ka nito exempted or hindi ka nakasali, hindi ka na qualified to be successful. No. Ang pinaka-importanting dapat matutunan nyo ngayon ay yung salitang I can. Ano po ibig sabihin I can? Hindi mo alam, I can learn. Hindi ko kaya, I can study. Oh, I can read. Okay. I can watch this video. Yan. I can exercise. I can apply. Sa panahong ito, hindi na kailangan yung sobrang katalinuhan sa totoo lang, di ba? O mas mataas na IQ. Basta kaya mong magtanong, di ba? Kay Google. Ako, panahon na nga ng AI. Ngayon nga, ang talagang pinopromote, AI certification, di ba? Oo, nako, may mangyayari sa buhay. Totoo po, marami po dati nung panahon natin, pag magaling magmemorya, panalo. Ngayon po, marami sa ating buhay, hindi mo kailangan memoryahin. Kasi, pag hindi mo alam, itanong mo lang kay Google. Itanong mo sa mga AI, itanong mo sa ChatGPT. Alam mo na, ang importante dito, I can ask questions. I can explore. I can learn. Yun po ang napaka-importante. Kaya ikaw, malaki pa pag-asa mo. Ang tanong nga ngayon marunong ka bang magtanong? Yes. Diba? I can. Yung sagot mo, Marunong I can. ka ba? I can is 100% or 100 times more important than IQ. Pero alam nyo bang may mga yung mas matalino pa kay Google, kay ChatGPT, Sino yun? kay Grok, si God po. Kaya dapat tayong magtanong sa Kanya anumang oras ng ating pangangailangan. Meron tayong problema, magtanong tayo sa Diyos. Meron tayong problema sa direksyon, magtanong tayo sa Diyos. Hindi natin alam ang gagawin, magtanong tayo sa Diyos. Oo, mas magaling pa yan sa pinakamatalinong tao sa buong mundo. Sabi niya nga, my thoughts are not your thoughts, neither your ways, my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so my ways higher than your ways. And my thoughts than your thoughts. Yan po ang Diyos. Kaya sana po mula sa araw na to, sabihin mo, I can pray. O dagdagan natin, I will pray. Sana mula sa araw to, maniwala at gawin niyo that I can is more important than I can. At sigurado kami, gaganda ang buhay niyo. At ang mga mahal niyo sa buhay. Tunghayan naman natin si Chris Alizaga sa kanyang Healthy Home, Healthy Life Tips. Hatid sa inyo ng Purify by Pura Vida, authorized Carico dealer in California. Chris? Minsan, iniisip natin, para gumaling ang katawan, kailangan komplikado at mahirap gawin. Parang kailangan mo ang bagong routine, bagong schedule. Pero ang totoo, minsan, simple lang pala. Isa na riyan ang grounding, isang simpleng habit na may malaking epekto sa katawan. Kapag muling nakakonekta ang katawan natin sa natural energy ng lupa, parang binibigyan natin ito ng pagkakataong mag-reset at mag-balance. Kaya sa natural na paraan, tinutulungan ng grounding ang katawan na mabawasan ang stress, i-balance ang hormones at suportan ang overall wellness. Hindi pilit, hindi agresibo, natural lang. Pero aminin natin, ang pinakamahirap talaga kahit anong healthy habit ay consistency. Alam mo yan, kahit kagano kaganda ang isang bagay, kung minsan lang nagagawa, mahina ang epekto. Kaya dito, nagiging napaka-practical ng grounding habang natutulog. Kasi ang totoo, kahit gaano kakabisi, natutulog ka pa rin. Walang tao nagsasabing, wala akong time matulog. With Carico Grounding Mattress, araw-araw kang grounded. Humiga ka lang, matulog, tutulog ka rin lang naman. Bakit hindi mo pagawing healing ang tulog mo? Hindi kailangan malaking pagbabago para maramdaman ang ginhawa. Kadalasan, maliit na hakbang ginagawa araw-araw ang nagdadala ng tunay na pangmatagalang resulta. Kung gusto mo magsimula ng simple, pero mas malalim at tuloy-tuloy na epekto para sa iyo o para sa mga mahal mo sa buhay, dito maasahan mo ang Carico Grounding Mattress. Ako po, si Chris Alizaga, handang tumulong para gumanda ang buhay. Maraming salamat, Chris. Until next time. Okay, bago tayo mag-break, if you're looking for an outstanding immigration lawyer with expertise and compassion sa mga Pilipino, reach out lang po kay Attorney Ed Alan Lindane.
o Lindain. Tawagan po ang numerong 747-214-7474. For consultation, email us at tulongpapasamoglobal@gmail.com. For your immigration medical exam and Form I-693 completion, visit Atala Medical Group at 557 North Maclay, San Fernando, California. O tawagan ang numerong 818-639-0209. Or mag-email po sa tulongpapasamoglobal@gmail.com. Magbabalik pa ang tulong ko, pasa mo global. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia pumalik. At Aveline Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin patuloy mas gumanda ang buhay nyo, patuloy kaming magbibigay ng mga tips na pwedeng nyong gamitin tungo sa mas magandang buhay. Hatid sa inyo ng Pretty Looks. Kapamilya, may healing ba from abuse? Meron ba? Tunghayan yan sa panayam with Blue Chicos Valdez sa Usapang Real kasama si Dulce. Kilala niyo ba itong si Maria Teresa Magdalena Abaliare Liamedo Cruzata? Kahaba talaga. Kamag-anak ho to, pareho kaming Cruz. Hindi. Joke lang. Once upon a No, time. in short, Dulce. At yung Dulce na yon ay hindi pa mga magulang niya nagbigay ng pangalan na yon. Naging showbiz name niya ito, nakilala siya rito. And, you know, Dulce, Spanish word for matamis, sweet, which is really what this woman is. A good friend of mine, a sister in Christ, Dulce. Naku. Oh, sino naman hindi nakakilala sa boses Dulce? Ang loko. Nung sinabi mo lang yung matamis at naiyak na, eto lang luha ko, masipag. Ayun nga. Behave. Kainis, masipag yung aking mata sa luha. Nagbaon talaga, oh. But you really are so emotional. Oo eh. No? Parang karugtong na, parang hindi ko na i-express ang sarili ko nang hindi siya kasali. Paano ba yan? Parang nakakahiya na nga eh. Parang iyakin masyado. Hindi. Uy, hindi ah. Kasi sincere eh. Ano kaya yan? Galing ba yan sa, pinagdaanan mo sa buhay? Grabe yung storya ng buhay mo. Alam mo, na-curious talaga ako yung demonic possession ng Yeah. mom mo. Oo. So, na-witness mo talaga to? Siyempre that time, hindi ko alam na ganun. Because I was cursed by my mother. And look what happened to me. Diba sabi mo nga, ganun pala pinagdaanan mo. When you look back now, sa dami ng ginawa ng nanay ko, inamin naman niya later on, na kasi kinukulam kita noon, kukuha ako ng kandila, bubutasan ko yung mga gilid-gilid para yung tulo gumagano para masira yung lalamunan mo. Bakit naman siya galit na galit sa'yo? Kasi nga, di ba nga, meron siyang in her. My mama was very sick. As in, sick. Yung talagang hindi na nakakakilos. And then, dinalhan ng elder from the barrio at nag-usap-usap sa harap nung may sakit. Eh, di ba nga, sabi ang tenga nga ang huling nandyan. Yes, nakakarinig pa rin, oo. So, sabi nung isang elder, sabi, may dalang babae, sabi, Leoncio, kung mamamatay itong si Andrea, ito namang si Lolita yata, Loleng ay may gusto naman sa iyo, pwede nitong alagaan yung dalawang anak, si Mary at si Lucy. Yun ang nadinig ng Biniling nanay. siya. Oo, Narinig binilin. ng nanay mo. Yun ang kwento na narinig ng nanay ko. Nakwento pa ng ate ko, na eldest na ate ko na bumangon yung nanay ko. Aywan ko, anong klaseng kinuha yung itak. Kasi ang probinsya, yung kubo, yung itak, nakasabit lang yan sa kawayan na haligi. Kinuha yung itak at tinaga yung tatay ko. Which reminds me na noong pag sinasaktan niya ako, nung lumalaki ako, hindi niya ako titigilan nang hindi ako dumugo. Later on, noong naging born again na nga siya, sabi niya,
kasi kinulam kita before. Yun na nga, yung para masira ako. So anyway, there were so many instances of pananakit, kaya ako umaakit ako sa puno, para hindi niya ako maabot. Or there were three episodes of that na pagka sinasaktan niya ako nang walang tigil, pag dumugo, titigil siya. So yun na nga. So parang, Ano kanya sinasaktan? hindi paluin ka ng yantok, ng kung ano, ng mga ganyan. Ikukulong ka niya, kakandado ka niya, mga ganyan. Maaga akong kumanta eh. Yes, Yeah. 2 years old. 2 years old. Siyempre maraming ayaw maniwala, pero totoo eh. Kasi buhay pa yung mga kapatid ko na totoong ngang sumasali ako. Although, hindi ka tatanggapin kasi biruin mo, ganun kakaliit. Hindi ka talaga pwedeng lumaban. Hindi, But, tsaka matatas ka na nun. hindi, bulol. Wala ngang letra. You know, tono. Like, Pero, Oo. Ang nangyari kasi noon, yung una talaga na yung 2 years old, nasasali ako sa contest sa yan yung sa main road. May audition, may gitarista. Tapos, gusto kong kumanta. Pinapaalis nila ako kasi nga, hindi ka pwede kasi maliit ka pa. Hindi ako tumitigil. So talagang hanggang din nila ako pa kantahin, hindi sila makapagsimula. Kaya para tumigil, nga sabi, napipeste na sila kasi ayaw tumigil tong batang to. I know that you survived very difficult marriages, even violent ones. Can we talk about that? Well, alam mo kasi sis, you know that you open this, no? Naku, ito na naman. Tayo. Kasi, for the longest time kasi, you did not want to talk about it. Unang-una, anong reason ko? You don't want na yung mga bata maapektuhan. Kaya lang, in the long run, kahit na pinrotect mo sila from all this, it turned out na dumating pa rin yung time na they still disowned me. They still, parang, yeah, kasi parang, ang question pa rin or ang kwento pa rin, let it be told na lang talaga ngayon, na kahit magalit na talaga silang tuluyan sa akin, is that, ang kwento pa rin is that I lied about those years na ginanon, na dinanas ko yun, no? How can kumbaga, hindi ko na kailangan i-prove. Pinagdaanan ko yun, may mga witnesses din yun. Hindi naman yun para siraan mo yung tao. In fact, dumating na sa point na sana okay na kami eh. Naging magkaibigan na. At saka yung part na I have to leave and ayoko silang paghiwalayin. Kasi dumating doon sa point na sabi, dadalhin sa korte, aabot sa korte kami, pamimiliin yung mga bata. I abhor the thought because I cannot imagine my children choose yung paghirapan mo, piliin sinong magulang. They decided to just cut me off. So, okay, parang I also have to go on living. I also have to do what I have to do. That must be so painful. Yeah, but I love my children. Jemima knows, Abigail knows. Abigail Jedida. They know that even if ginanito nila ako o kung anong mga pangyayari, I still speak blessing to my children. It's important that you release forgiveness. Nasaktan ka, you forgive. You have to forgive. And ang added doon is I have to bless them. And I surrendered my life to the Lord when I got separated from my first family, for my 3 children. That was worst time din. One of the worst times of my life. Yun yung sinasabi kong 1 taong walang Diyos naman. Kasi when I left, sabi ko lang kung totoo kang Diyos na sabi nagmamahal ka, kung mahal mo ako talaga, ayusin mo ako, alisin mo ako sa nalalagyan ko at magsisilbi ako sa'yo. Sample naman ng ako ang O kay saya ko, malaya nang sumusunod kay Kristo, na kaya ng talikuran ng tukso, pagkat siya na ang buhay ko. Ang sabi nila, ako'y larawan ng ligaya at saya, mapalad kailan may di mag-iisa, dahil Jesus kasama ka. Ako ang nagwagi, kailan may di na maripang masawi, maling landas di tatahaking muli, buhay ko'y hawak niya bawat sandali. Ako ang nagwagi, ang kasalanan ko'y kaniyang binawi, ako ay pinatawad niya, tunay na malaya na. Maraming salamat, Lucy. At kung kayo'y nabitin sa kwento ni Dulce, bisitahin lang ang Usapang Real with Lucy on YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe to stay updated sa mga bagong usap
Mamaya, sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano-anong dahilan bakit may mga taong hindi humihingi ng tawad o hindi nagsusuri. Sa ating episode na, Patawarin mo ako. Magbabalik pa ang tulong ko, Pasa mo global. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Pasa mo global. Vic Garcia bumalik. At Abiling Garcia. Bago natin pagpatuloy ang ating topic sa araw nito, magbibigay tayo po muna tayo sa usapang life insurance. Mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Criste. Gina! Mga besh! May secret packet ba ang pantalon mo? Minsan hindi mo napapansin, pero kapag kailangan mo ng extra cash, andyan pala! Ganon din ang life insurance with living benefits. Akala ng iba magagamit lang kapag wala na tayo. Pero ang totoo, may hidden benefits ito na pwedeng magamit habang buhay ka pa. Ito ang mga laman ng secret packet ng life insurance mo. Living benefits ang tawag dito. Emergency fund, may lump sum cash na matatanggap para sa medical expenses. Hindi mo kailangang mag-alala kung saan kukuha ng pambayad. Income replacement, kung hindi ka makapagtrabaho dahil sa sakit o aksidente, may financial support para hindi maapektuhan ang pamilya mo. Critical illness coverage kung ma-diagnose ka ng major illness tulad ng cancer, heart attack, o stroke. And may Alzheimer disease na din kami. May pera kang matatanggap na magagamit sa treatment o kahit anong pangangailangan mo. Peace of mind, ito ang pinakamahalaga. Alam mong may backup plan ka sakaling dumating ang unexpected challenges. Kaya huwag mong hayaan na walang secret packet ang pantalon mo. Make sure may living benefits ang insurance mo. Dahil ang pinakamagandang life insurance ay yung nagagamit mo habang buhay ka pa. Ito po si Gina Christie na handang tumulong sa inyo. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefit specialist. Makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Call or text me at 323-244-9784. Until next time! Maraming salamat, Gina! For more information about life insurance, email us at tulongkapasamoglobal@gmail.com. Okay, dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Kung saan hahanap tayo ng mga paraan para madagdagan ang ating kaalaman sa buhay. Kapamilya, may kilala ka bang taong hindi marunong humingi ng tawad o mag-sorry? Yung bang nagkamali na pero patay mali siya at hindi humihingi ng sorry. Di kilala ba kayo ganyan? Oo, ang mas lalong nakakainis ay hindi lang ito minsan nangyari ng maraming beses na paulit-ulit. Yan, may mga doon po kayo lalo naiinis. Ibang minsan lang nangyari, okay lang. Pero paulit-ulit, deadma lang ng deadma, daming kasalanan, hindi nagsosorry. Problema yan. Ikaw kapamilya, may kilala ka bang ganitong tao o baka katabi mo lang siya? Huwag mo siyang tignan baka makahalata. Yeah, at mabatukan ka pa. Okay, baka dapat mo siyang tingnan para makahalata. Joke lang po, joke lang po. Ganun ba yun? Joke lang, okay? So, makinig po kayo mabuti pag-uusapan natin itong problemang ito. Good news, pag-uusapan natin sa araw na to ay ano-ano ang dahilan bakit may mga taong hindi humihingi ng tawad o nagsosorry. Sa ating episode na, Patawarin mo ako. So marami pong dahilan bakit hindi humingi ng tawad o nagsosorry sa tao. Baka itong dahilan nitong taong naiisip mo. Kaya wag kaagad maghusga. Kasi po may mga legitimate, real reason why these people ay hindi humingi ng sorry. At pag Correct. nadinig mo ngayon, ay baka number one. wala siyang alam na nagawang kasalanan. Totoo po. Isa sa pinaka-matindi po ito. Diba? Feeling mo, nagkamali siya sa'yo. So, ano ang hinihintay mo? Hinihintay mo siyang mag-sorry. Ang problema, hindi mangyayari. Bakit? Kasi feeling niya, wala siyang maling ginawa. O tanong, paano naman siya hingi ng sorry? Wala naman siyang maling ginawa. Oh. Tandaan nyo a lack of knowledge always leads to defeat and destruction. Totoo po yan. Kasi hindi niya alam eh. So sir,
Anong gagawin ko kung feeling ko mali siya at kailangan niya mag-sorry, pero hindi nagsasorry? Okay, maglala. Pag-uusapan natin yan. Pero bago lahat ng yan, pakinggan niyo to. Paalala ko lang sa inyo, no? Sabi ng Bible, my people are destroyed for lack of knowledge, no? Kaya kapag hindi alam, ipaalam. Ayan. So, kung meron pong mga pagkakataon sa buhay niya na may tao, lalo na mahal niyo sa buhay na, tingin niyo may maling ginawa. Pero hindi nagsosorry, pero nainis ka na hindi nagsosorry, makakailangan niyo ipaalam. Pwede malapitan. Sama mo, honey, hangina, sumama ang loob. O bakit? Ba't sumama ang loob mo? Sino ang nagpasama ng loob mo? So, feeling pa niya. Ikaw, ako, magugulat pa. Bakit? Kasi nasabi mo to. Ay, sorry ha. Hindi ko yun ang mean ko. Nasabi ko lang yun. So, ang dali pong solusyonan, pag alam ng tao, problema, ang hirap po husgahan ng isang tao, hindi naman niya alam na mali niyang ginawa. Tandaan niyo po, real knowledge is to know the extent of one's ignorance. Yan. Si Confucius ang nagsabi So, ibig niyan, sabihin mo, ha? malalaman mo daw yung tunay na kaalaman sa buhay pag kaya mong alamin yung hindi mo alam o Correct. kaya mong tanggapin yung hindi mo alam. Kasi po sa totoo lang po, marami sa ating buhay hindi natin alam. Kaya po mag-asawa, tagal na namin kasal. Pero may pagkakataon kung galit siya sa akin o galit ako sa kanya, hindi niya alam kasi may nagawa po siya o ako na hindi namin alam na nakasakit pala. Anong solusyon? Ipaalam. Kung Yes. tingin yung malaking issue. Pero kung hindi naman malaking issue, may isang solusyon. Kalimutan na lang. Yeah. So, depende po sa gravity ng issue. Okay, number 2, bakit hindi nagsosorry? Sa pananaw niya, ay hindi mali ang ginawa Ay, niya. Eh, paano nga naman magsosorry? Ayan, Diba? sabi dito po yun. Tingin mo mali, pero sabi niya, alam niyang may ginawa siya. Alam niyang may sinabi siya, pero sa tingin niya, hindi mali yung ginawa ko. Oo, para sa Tama kanya, lang tama. yun. Ayan, may mga tatao pag sabi, dapat lang. Ayan, may mga ganun. Natitinig yung mga salita yun. Kaya ko ginawa yun, dapat lang. Yun ang dapat gawin. Meron nga ang quote si Baldwin dyan. Sabi niya, the greatest tragedy for any human being is going through their entire lives believing the only perspective that matters is their own. Totoo po yan. Ano yan? Siguro, let's apply it para maintindihan niyo. Isa sa malaking dahilan, bakit maraming relasyon nasisira? Kasi may mga taong feeling nila, sila lang ang tama. Ano yun? Oo. May maling sinabi. Mali naman talaga yun eh. Yun ang tingin mo. Naisip mo ba yung pananaw niya doon? Sa tingin niya, hindi yun mali. Pag pinagpilitan mo siyang mali, problema yun. Pag pipilitan niya, tama siya. Ano mangyayari? Masisira ang relasyon niyo kasi pagpipilitan niyo. So please, kung gusto niyo maging maayos ang relasyon niyo, huwag niyo isipin na lahat ng pananaw niyo tama. Nagkakamali. Correct. Tandaan niyo po, perspective is everything when you are experiencing the challenges of life. Ano po ibig Diba? sabihin? Galing po kay Erickson Tata, ito po yung Oo. taong paralyzed po mula Oo. mula hips, pataas, di po siya makagalaw. Kaya sabi niya, pag ganyan ang sitwasyon mo, marami kang problema pinagdadaanan, napaka-importante perspective. May tama ka dapat pananaw na malamang di niya alam. Malamang Oo. tama siya, kaya lang tingin ko mali ako. Problema po yan, pero pag naunawaan natin, masusolusyonan yung problema niya. Okay, number 3, bakit hindi daw nagsusorry Kaya. ang ibang tao? Mas malaki ang kasalanan ng iba. Totoo po yan. Oo, kung mas malaking kasalanan ng iba, ibig sabihin may kasalanan ka rin na Oo. dapat mong ihingi ng tawad. Eh, bakit ka hindi humihingi ng tawad sa mas maliit mong kasalanan? Kaya lang po ang pananaw po nila kasi dahil mas malaki, siya dapat ang unang Unang humingi. Okay, so may mga ganun pong pananaw na again, perspective na naman po yan May eh. feeling, But ha? at the end of the day, tama po yung sinabi ni Ma'am Evelyn, mas malaki kasalanan niya. Pero alam mo yung mali ka. Eh, ba't hindi mo kayang humingi ng sorry sa maliit mong kasalanan? Kaya lang, pagtutuloy, siya mas malaki. So, hindi po issue yun. Uy, issue po ito. Kung tingnan mo yung kasalanan, kami ka ng tawad sa maliit mong kasalanan. Kung malaki sa kanya kasalanan, pabayaan mo siyang humingi ng patawad sa malaki niyang kasalanan. Pag ginawa niyo po ito, may iwasan ng problema. Hoy, sa aming pagbabalik ha, tutuloy natin ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mundo. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Garcia po muli. At Evelyn Garcia. Bago natin pagpatuloy ang ating usapan sa araw na to, panoorin po muna natin ang Simple Reminders with Lasting Impact with Evelyn and Erica Garcia.
Hi everyone! We're here again for another Simple Reminders. with lasting impact. Joy is not the absence of problems. It's the presence of God. Joy is a decision. It is the choice to fix our eyes not on what is wrong. But on what God is doing behind the scenes. It's found in simple acts of gratitude, noticing God's fingerprints in the ordinary, The sunshine, a warm meal, a child's laughter. or a quiet assurance that God is near. Choosing joy doesn't deny reality. It reframes it. It says, yes, this is hard, but God is still good. And He is still in control. Joy gives strength, it lifts heavy hearts. It anchors our faith when life feels uncertain. This is Erica Garcia. And Avelyn Garcia reminding you to choose joy, not because everything is perfect. But because God is faithful. Simple reminders, lasting impact. Maraming salamat! For more life lessons, subscribe now to Simple Reminders, Lasting Impact YouTube channel. Okay, this time na. Itutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang mga dahilan bakit may mga taong hindi humingi ng tawad o nagsusori. Sa ating episode na Patawarin mo ako. Okay, Review. Sabi natin, number 1, kaya hindi sila nagsusorry, wala siyang alam na nagawang kasalanan. Wala. A lack of knowledge always leads to defeat and destruction. Kaya solusyon, paalam. Ayan. Number 2, sa pananaw niya, hindi mali yung ginawa niya. Alam niyang may ginawa siya, pero tingin niya, tama yung ginawa niya, kaya hindi niya kailangan humingi ng tawad. Sabi nga natin kanina, the greatest tragedy for any human being is going through their entire lives believing the only perspective that matters is their own. Kung ganyan po ang sitwasyon niyo, palagpasin niyo na lang kasi tingin niya, tama siya. Ikaw tingin mo mali. Mag-aawayan niya lang yun, palagpasin niyo na lang. Number 3, kaya hindi humingi ng tawad, mas malaki Ayan. daw yung kasalanan ng iba kumpara sa kanya. Kung mas malaki ang kasalanan ng iba kaysa sa'yo, ibig sabihin, pareho lang kayong may kasalanan. So, either of you dapat humingi ng patawad. Yes. Number 4, Four. hindi naman daw siya ang nagsimula. Yan ang Kaya bakit siya hingi ng tawad? Yan ang madalas ko pong nadidinig sa mga bata. Pag nag-away yung dalawang bata, siya naman nagsimula. Ay, ganun po. Ang issue po dito, hindi kung sino nagsimula. Nagkamali siya. Pinatulan mo siya. Nagkamali ka rin. So, pareho kayo nagkakamali. So, ang problema, ginagawang excuse po. Siya nagsimula, siya rin dapat ang unang humingi ng tawad. Pag humingi na siya ng tawad, hihingi ako ng tawad. Hindi po ganun ang batas. Kahit sino po nagsimula, kahit sino rin ang pwedeng unang humingi ng tawad. Tandaan natin, iba man ang nagsimula, pero kasali ka sa nagpatuloy. Mm. So, ibig sabihin, pagkakamali pa rin yun, di ba? Kasi kung hindi mo pinatulan, di walang kasalanan. Napansin niyo po, nagsimula siya. Hindi ka gumante. Siya lang ang may kasalanan. Hindi mo. So, Yeah. siya lang hihingi ng tawad. Ikaw, wala kang hihingi ng tawad dahil hindi mo siya pinatulan, hindi ka gumante, hindi ka gumawa ng bagay para masaktan siya. So, napaka-importante po itong mga bagay nito. Pag ginawa niyo po ito, papasin niyo, sumisimple po ang relasyon. Tsaka hindi na importante kung sino yung naunang nagsimula Ang mas importante may unang gumawa ng hakbang para maayos ang problema. Dahil kung walang mauunang magpapakumbaba at magsosorry, baka walang sumunod. Totoo eh. So, sino yun? Hulaan nyo. Ikaw yung nakikinig sa amin ngayon. Kung kayo may problema ng asawa mo, siya hindi nakikinig, ikaw nakikinig, ikaw dapat ang unang mag-sorry kahit feeling mo mas malaki o mas siya ang nagsimula ng problema. Di ba? Solve ang problema. Number 5, wala daw pagkakataon Nako. o panahong humingi ng tawad kaya hindi nagsusorry. Ibig sabihin, busy palagi. O walang panahon eh. O hindi kami palaging Totoo po yun. May mga pagkakataon parang feeling mo walang pagkakataon. Pero tatanong ko, araw-araw nakakakain ka. Araw-araw nakakapaligo ka. Kung naliligo ka, bakit may oras para kumain? Ba't walang oras para paghingi ng tawad? Pag-isipan niyo mabuti. 3 beses sa kumakain sa araw. Pero may oras ka. 1 beses lang paghingi ng tawad eh. Ba't hindi natin mapaglaanan ng panahon? Sino mas maganda? Yung isang kain, huwag ka munang kumain. Humingi ka na lang ng tawad kung wala kang oras. May oras po. Huwag pong gamiting dahilan walang oras dahil may oras ka. Yan. Sabi nga ni Lao Tzu, time is a created thing. To say I don't have time is to say I don't want to. Ganda po nun, ano? Pag sinabi mo daw na wala kang oras, isa lang ba ibig sabihin? Ayaw mo. Dahil kung gusto mo talaga, may paraan. Kung gusto mo talaga, may panahon. Ang problema, ayaw mo, kaya marami kang Dahilan. Sabi naman ni Buxton,
You will never find time for anything. If you want time, you must make it. Ikaw Yeah. gagawa. So, wag maghanap daw ng oras. Gumawa ka ng oras. Totoo po yun. Minsan, hanap ko na ng oras. Palagi may ginagawa. Hindi po. Gumawa ka ng oras. Tanggalin mo ibang ginagawa mo para magawa mo yung tunay that will matter sa buhay. Oh, eto pa, isang dahilan bakit daw hindi nagsosorry ang tao, natatakot sa pwedeng Kaya- mangyari kapag siya ay humingi ng tawad. Ang tawag po doon yung natatakot siya sa consequences of their mistake. Pag humingi ka ng tawad, parang inaamin mong mali ka. Ito tandaan mo. Alam mo namang mali ka. Alam mo na naman yon. Ang kinatatakutan mo na lang, yung consequence. Ito po mali ka naman talaga So, humingi ka na ng tawad. Pakapatawarin ka pa, walang consequence. Ito ang maganda. Pag humingi ka ng tawad at pinatawad ka at walang consequence, na-restore ng relationship. Sir, paano kung may consequence? Humingi ka ng tawad, pinatawad ka, pero may kabayaran. Wala tayong mga nagkamali tayo. Dapat may kabayaran. Kaya wag matakot sa mga pwedeng mangyari. Mas matakot sa... Nangyayari. Ano ibig sabihin nun? Natatakot ka, baka may consequence. Hindi ka ba natatakot yung problema nyo ngayon? Hindi kayo nag-uusap, may silent treatment kayo dahil alam mo may mali ka, palayo ng palayo ang relasyon nyo. Mas malaking problema yun. Ang pinatatakutan yung pwede mangyari. Alam nyo pwede mangyari? Patawarin ka at ma-restore ang relasyon nyo at gumanda uli ang pagsasama. Tandaan niyo po, relationship is affected pagka ganyan. So, never let fear decide your future. Because false evidence appearing real, yung fear. Yung po ay fear. Kung minsan po, dami natin kinatatakutan, sa totoo lang, hindi mo naman dapat kinatatakutan. Kung ginawa mo, yun dapat gawin. And number 7, kaya hindi humingi ng tawad, nahihiya. Nahihiyang humingi ng tawad. Maiyain. Ay, Alam niyo, ganon. may mga tao po maiyain. Alam niyo maiyain? Okay. Ibang, alam niyang mali, pero sa tindi ng kanyang kahihiyan, hindi makahingi ng tawad. Ako po, suggestion ko naman sa'yo, kung talagang nahihiya ka, humingi ka ng tawad. Gawin Mas mo ng dapat ka tama. humingi ng tawad, di ba? Mhm. Oo. Nagkamali ka Di humingi ka ng tawad. Mag-sorry ka. Mas nakakaya yung mali ka na, hindi ka pa nagsosorry. Kaya kung hindi mo kaya ng harapan, pwede mong simulan ng talikuran. Pwede mag-sorry ng Oo. talikuran. Paano? Pwede kang mag-text, Yan. pwede kang mag-email, Yan. no? Pwede kang magpadala ng sulat. Pero mas maganda pa rin kung gagawin mo ng harapan para mas maganda yung usapan, di ba? Pero kung hindi mo kaya, okay lang na medyo may konting talikuran. Yan. di ba? May mga pagkakataon po ganun. At kung talaga may pagkakataon hindi mo kaya, pwede kang humingi ng tulong sa kaibigan, kamag-anak, na mamagitan sa inyong sitwasyon. Pwede rin po yan. At the end of the day, object of the game, mapag-sorry ka, anumang paraan. Mamaya, tutuloy natin ating usapan kung ano-ano ang dahilan bakit may mga taong hindi humihingi ng tawad o hindi nagsosorry. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa Mo Global. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Mo Global. Dick Garcia po muli. At Abilene Garcia. Itutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong ng ano-ano ang dahilan bakit may mga taong hindi humingi ng tawad o hindi nagsusorry. Sa ating episode na Patawarin mo ako. Number 1, review lang, wala siyang alam na may nagawa siyang kasalanan. Number 2, sa pananaw niya, hindi naman mali ang ginawa niya. Number 3, mas malaki ang kasalanan ng iba. Number 4, hindi naman siya daw ang nagsimula. Oo, kaya hindi siya nagsusorry. Hmm. Number 5, wala daw pagkakataon o panahong humingi ng tawad. May mga ganun po. So, kumuha ka ng panahon. Number 6, Natatakot sa pwedeng mangyari kapag siya ay humingi ng totoo tawad. po yan. Meron pong mga ganyang pagkakataon. And number 7 po, Nahihiya. I'm shy. Okay, number 8 tayo ngayon. Oo. Number 8 naman, nako, maraming na idudulot ang yung dahilan kung bakit ayaw mong humingi ng tawad. Okay, number 8. Ito po Number yan. 8, mataas ang fried chicken. Yan. May mga Mataas tao ang po, pride. kaya hindi makahingi ng tawad sa dahilan. Ako? Hingi ng tawad? Hindi naman niya tama yan. Ako'y nanay Ako'y tatay, hingi ng tawad. Kaya, ako'y lalaki.
hihingi ng tawad. Napansin po, may mga pagkakataon because of the stature or because of the tatay siya, Or age. position, hindi makahingi ng tawad. Ito, tandaan nyo, mabata, matanda, nagkakamali. At dahil nagkakamali, dapat marunong tayo humingi ng tawad. Tandaan po natin, sabi ng Bible, pride comes before destruction. Pride will always be the longest distance between two people. Totoo po, napakarami pong sitwasyon sa relasyon po ang nasisira dahil may mga tao po taas ng pride, hindi marunong humingi ng sorry. Kung nag-sorry lang, Tapos na sana. tapos at sana na-restore yung relasyon. So, lahat tayo nagkakamali. At dahil marunong tayo magkamali, dapat marunong tayo humingi ng kapatid. Tandaan niyo po, pride will cost you everything and leave you with nothing. Problema po. Kaya po, please, santabin nyo na yung fried chicken, humingi kayo ng at hindi naman po, parang mahirap. Again, gaya ng tinuro ni Ma'am Abiling kanina, hindi nyo kayang gawing harapan ang pahingi ng sorry. Dahil sa taas ng pride nyo, gawin nyong talikuranin nga. Email, i-text, humingi ng third party. Magsulat. Pwede po yan. Number 9, ayaw sumunod sa Diyos. Ha? Naku, delikado yan. Ano? Totoo po mga kanip. Alam niyo ho ba, ang hindi pagsosorry ay paglabag sa kautusan ng Diyos. Ang hindi pagsosorry, ibig sabihin, hindi kayo sumusunod sa Diyos. Bakit? Bakit? Kasi sabi ng Matthew chapter 5 verse 23 to 24, if you are offering your gift at the altar and then remember that your brother has something against you, sabi, leave your gift there before the altar and go. First, be reconciled to your brother and then come and offer your gift. Unahin mo muna makipag-reconcile kaysa magbigay tayo ng regalo sa Diyos. So, utos po ng Diyos yan. Utos po ng Diyos ay, kung meron tayong tingin natin, agrabyado natin, alam natin, hindi tayo ng sorry. Bago tayo magpatuloy pagsindisyo ng Diyos, meron naman tayong taong nakasamaan ng loob, ang payo ng Diyos. Mag-sorry ka muna, lumapit ka, sabi mo lang, patawarin mo ako sa aking ginawa. Oo. Naku po, ang ganda po niyan. Maayos ang relasyon. Ito mas maganda. Nasunod po niyo yung inuutos ng Diyos. Sabi nga ng Proverbs, whoever conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will obtain mercy. Napansin niyo po yun? Ang pag-prosper pala ng buhay, konektado sa hindi sa paghingi ng tawad. Pag hindi daw kayo humihingi ng tawad, pwedeng hindi mag-prosper ang buhay niyo. Grabe, no? Pero pag humingi kayo ng tawad, gaganda ang buhay niyo. So, ang pasin niyo po, hindi lang po basta-basta kautusan to. May malaki pong consequence sa buhay natin pag hindi tayo marunong humingi ng patawad. And number 10, hindi alam ang benepisyo ng paghingi ng pagpapatawad. Ayan po, maraming po tao, nakikita lang yung pangit sa paghingi ng tawad. Hindi nila nakikita yung maganda sa paghingi ng tawad. May maganda sa paghingi ng tawad. Napakarami po at wala po kaming oras para discuss to sa oras na to. Maybe sa mga susunod na linggo natin pagsasama, ituturo naman po namin sa inyo ano yung blessings at benepisyo ng paghingi ng tawad, dagdag ko pa, at pagpapatawad. Kaya siguraduhin yung manunood kayo sa susunod nating pagsasama dahil napakaganda ng ating pag-uusapan. Ulitin po natin, ano ang mga dahilan bakit may mga taong hindi humingi ng tawad at hindi nagsusori sa ating episode na Patawarin Mo Ako. Number Ang 1. dahilan, wala siyang alam na nagawang kasalanan. Number 2, sa panahon niya, hindi mali ang ginawa niya. Pangatlo, mas malaki ang kasalanan ng iba. Number 4, hindi naman daw siya ang nagsimula. Number 5, wala daw pagkakataon na o panahuhumingi ng tawad. Number 6, natatakot sa pwedeng mangyari kapag siya humingi ng tawad. Kaya number 7, nahihiyang humingi ng tawad. Number 8, mataas kasi ang pride. Number 9, ayaw sumunod sa Diyos. At number 10, hindi kasi alam ang benepisyo ng paghingi ng tawad at pagpapatawad. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. At next week, mas marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng inyong buhay at ng mga mahal niyo sa buhay. Closing prayer tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa pagkapaalala niyo sa amin. Gusto niyo kaming humingi ng tawad sa aming kasalanan. Pero higit sa lahat po, nadalangin ko namin sa lahat ng nanonood na sila po yung humingi ng tawad sa kasalanan na ginawa nila sa iyo. At kayo po ang nagpangako na patatawarin niyo po sila anumang kasalanan ang kanilang. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen Amen and and amen. amen. Laging tandaan ha,
kung ano man ang naitulong sa inyo ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang iyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod nating pagsasama. At sama-sama nating pagandahin ang ating At buhay. ng mga mahal natin sa buhay. Ako po yung kapamilya Vic Garcia. Ako naman po si Abilene Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko, pasa mo global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo.